Example, September 1, 2021, Rayo Kent Commercial paid an insurance premium covering the period from September 1, 2021 to September 1, 2022 in the amount of 36,000. So ano yan? Prepaid insurance. Magkano yung binayaran natin? 36,000 for 1 year. Kasi from September 1, 2021 to September 1, 2022. So, pakita natin kapag asset method yung ginamit and expense method. Minsan, makikita nyo din pala, pag sinabi kasing asset method, tinatawag din siyang real approach or real approach. Pag expense method naman, tinatawag naman siyang nominal approach. Real approach kasi, 'di ba, yung sa asset method ang idinedebit natin ay asset account. So, yun ay balance sheet account. 'Di ba yung balance sheet account, yun yung permanent account or real account. Kaya real approach. Pag expense method naman, tinatawag din siya nominal approach. Kasi 'di ba yung expense natin ay income statement account, 'di ba yung expense. So, kapag expense, income statement account, sila na may mga temporary or nominal account. Kaya pag sinabing nominal approach, expense method naman yon. So pakita ko muna din, upon payment ano yung entry sa asset method and upon payment ano yung entry sa expense method. So para lang malaman ninyo na siya ay asset method and expense method. Okay, bago ko ilagay yung adjusting entry. So, ito yung entry natin upon payment, pag asset method. Upon payment, ito yung September 1, nung nagbayad tayo ng 36,000. Kapag asset method, ang i-entry natin dyan, debit prepaid insurance, 36,000 and credit cash, 36,000. O, yan yung na-discuss natin, di ba, nung lesson 2. So, dinebit yung prepaid insurance and credit cash. Ang tawag doon ay asset method kasi ang idinebit mo ay asset account. Pag expense method ang ginamit, ang entry natin upon payment, debit insurance expense, 36,000 and credit cash, 36,000. Kaya expense method yan kasi ang idinebit mo ay expense, insurance expense. Okay? So, kaya pagdating sa adjusting entry, so dyan tayo magbabase lang kung anong method yung ginamit. Okay? So, una, kailangan alam mo kung anong method ang ginamit. Ito class, huwag nyo ding kakalimutan na tingnan kung kailan yung adjusting period natin. Okay? So, pwede kasing yung adjusting period natin, let's say, ang adjusting period natin ay September 31, 2021. So, if the accounting period ends on September 31, 2021, so ito yung adjusting entry natin kapag asset method and expense method. Kasi mamaya, what if naman yung accounting period natin ends on December 31, 2021. So, let's say, ang adjusting period ay December 31, 2021. So, magbabago yung amount lang, pero yung entry, yung adjusting entry, yung debit and credit, hindi naman mag-iiba. So, kaya tingnan nyo din yung date ni. So, tingnan nyo din yung adjusting period natin, adjusting date natin, kung kailan ka mag-a-adjust. So, dito, yung example muna natin, kunwari ang adjusting period natin ay September 31, 2021. So, ano yung magiging adjusting entry natin pag asset method and expense method? So, ang adjusting entry natin pag asset method ay debit insurance expense and credit prepaid insurance. So, bakit ikinredit si prepaid insurance? Ito lang yung tatandaan ninyo, class. Kasi, nung upon payment, ang idinebit mo ay prepaid insurance. Diba? 36,000. So, for 1 year yan. But yan, after a month, ito, kasi natapos na September 1 to September 31, so ibig sabihin, mababawasan na yung prepaid insurance natin kasi nag-expire na ng 1 buwan. So ito, yung prepaid insurance na dinebit mo dito, kailangan mabawasan, kaya kinredit mo yung prepaid insurance. Since nag-expire na siya, so ibig sabihin, nag-expire na, so ibig sabihin, i-record na natin siya as expense. So kaya, debit insurance expense. So, kaya ito pwedeng i-memorize eh. Basta asset method, ang adjusting entry natin, debit expense and credit prepaid expense. So, yung amount, anong tatandaan, ang kukuhanin yung amount ay expired. Okay? So, paano makukuha yon? So, ito, 36,000, yun yung binayaran natin. Good for ilan? 12 months.
times yung ita-times mo dito kung ilang months na yung nag-expire. So ito from September 1, ito yung upon payment, to September 31 kung kailan yung adjusting period natin. So ang adjusting period natin is September 31. So isang buwan lang. So kaya times 1, yung nag-expire ay isang buwan. Kaya 36,000 divided by 12 equals 3,000 times 1 equals 3,000. So kaya ang entry natin dyan, debit insurance expense and credit prepaid insurance. So pag nilagay natin yan sa T-account, ito yung prepaid insurance and ito yung insurance expense. Yung upon payment, debit 36,000, ito yon. Nung nag-adjust na tayo at the end of the month, September 31, debit insurance expense, ito yun, debit insurance expense and credit prepaid insurance. So, ibig sabihin, after a month, at the end of September, so magkano na lang ang prepaid insurance natin? 33,000. Magkano ang insurance expense natin? 3,000. So, correct na ba siya? Yes. Kasi, ang prepaid insurance natin, kung wala kang magiging adjustment, kung hindi ka mag-a-adjust dito, ang magre-reflect ay 36,000. Mali, kasi nag-expire na yung isang buwan, hindi na dapat yan 36,000. Diba? So, kung walang adjustment, alang adjusting entry, so ano mangyayari sa prepaid insurance natin, sa asset account natin? Overstated, sobra. Okay? So, kung wala kang adjustment, ano mangyayari sa insurance expense natin? Understated or kulang. So, kung ang expense mo ay kulang, ang effect niyan sa net income or dun sa profit ay ano? Overstated. Sobra naman yung profit kasi kulang yung expense mo na inirecord. Okay? Kasi hindi ka nag-adjust. Kaya sabi natin, kaya tayo nagkakaroon ng adjusting entry para mag-reflect yung mga correct balances nila. Okay, so kaya at the end of the period, magkano na lang dapat ang prepaid insurance? 33,000. And nag-record ka na ng insurance expense kasi nagamit mo na or nag-expire na yung isang buwan. Okay, so ito ulit, tandaan, pag asset method, debit, insurance expense, credit, prepaid insurance, anong amount yung kukuhanin? Yung expired, kung ilang buwan na yung nag-expire. So, 36,000 divided by 12, yung 12 kung ilang months yun, so 12 times 1 kasi isang buwan, from September 1 to September 31. Okay, so paano naman pag expense method naman ang ginamit natin? Kapag expense method naman yung ginamit natin, so, ganito naman yung adjusting entry natin. So, di ba nung upon payment, debit insurance expense, 36,000. So, nirecord mo agad as expense yung 36,000. But, since ang adjusting period ay September 31, 2021, so, ibig sabihin, isang buwan lang dapat yung mag-reflect as expense. Diba? As insurance expense. Kaya, pagdating ng September 31, ito yung adjusting entry natin. So, debit prepaid insurance and credit insurance expense. So, kinredit mo insurance expense kasi ang nakadebit mo ay insurance expense upon payment. So, babawasan mo siya kaya credit insurance expense. So, magre-recognize ka na ngayon ng prepaid insurance kaya debit prepaid insurance. So, pag expense method ang ginamit, anong amount yung kukuhanin mo dito? Unexpired. Okay? So, dun sa asset method ang kinuha mo, expired. So, dito, ang kukuhanin mo ay unexpired. Okay? So, paano makukuha yung unexpired? So, 36,000 divided by 12 times 11. Bakit naging 11 yan? Kasi, 12 months siya, 'di ba? For 1 year yung 36,000. Eh ang adjustment natin ay September 31. So September 1 to September 31, isang buwan na yung nag-expire. So ibig sabihin out of 12, nag-expire na yung 1. So ibig sabihin ang unexpired natin ay 11 or from October 1, 2021 to September 1, 2022. O bilangin mo, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. So, 11 months. Okay? So, kaya 36,000 divided by 12 equals 3,000 times 11 equals 33,000. Kaya ang adjusting entry natin, debit prepaid insurance, 33,000 and credit
insurance expense 33,000. So pag tiningnan ninyo yung T account natin, so yung una dyan upon payment, ang entry mo debit insurance expense. Ito insurance expense 36,000. Nung nag-adjust na tayo, debit prepaid insurance 33,000, credit insurance expense 33,000. So pag tiningnan mo at the end of September 31, 2021, magkano yung balance ng prepaid insurance mo? 33,000. So kung asset method yan, at the end, magkano yung prepaid insurance mo? 33,000. Pareho lang. So at the end, pag expense method, magkano yung insurance expense natin? 36 minus 33. So mas malaki yung nasa debit, kaya ang balance ay 3,000 debit. So debit insurance expense, ang balance natin at the end, debit insurance expense 3,000. Pag asset method, magkano din ang insurance expense? Debit 3,000. So pareho lang sila. So kung anong method yung gagamitin, kung asset or expense method, at the end of the accounting period, same lang yung lalabas kung magkano yung correct balances nila. Okay? So ganyan lang. So ulitin lang, basta pag asset method, ang adjusting entry natin, debit expense and credit prepaid expense. Anong amount yung kukuhanin? Expired. Pag expense method, ang adjusting entry natin? Debit prepaid expense and credit expense. Anong amount yung kukuhanin? Unexpired. So ma'am, required ba na magawa pa kami ng T-account? Hindi naman na kailangan maggawa ng T-account para makita nyo lang din yung balances nila na pareho at the end of the period. Kaya pinakita ko yung T-account. Okay? So what if kapag ang accounting period naman natin ends on December 31, 2021. So pareho lang yung entry, magkakaiba lang pagdating sa amount. Ito naman guys, kapag ang accounting period daw natin ends on December 31, 2021. Kanina September to. So ngayon binago ko, ang adjusting period ay December 31, 2021. So ibig sabihin, yung adjusting entry natin kailan? At the end of the year, December 31. Okay. So pag tiningnan ninyo, same lang yung debit and credit dyan. Debit insurance expense and credit prepaid insurance pag asset method. Pag expense method, debit prepaid insurance and credit insurance expense. Pareho lang yung entry natin. Ang magkakaiba lang pagdating dito sa amount. Kasi pagdating sa asset method, ang kukuhanin natin ay expired. So ano yung expired dyan? So anong ilang months na yung na-expire? From September 1, 2021 to December 31, 2021. Okay, so kasi kanina ito hanggang September 31 lang, kaya isang buwan. But since ang adjusting period, ang nag-expire na, since ang adjusting period ay December 31, 2021, so ang nag-expire na dyan ay ilang months. From September 1 to December 31. So September, October, November, December. So 4 months. So wag magkakamali class ha. Pag nag-start ng 1, so, ang bilang mo dyan, September kung anong month na yon. So, September 1 to 31. Okay? So, October, November, and December 31. So, kapag ang end naman ay 31, so mag-e-end ka dun sa month na yon. Kung ang end nito, let's say ito, September 1 yung end, mag-e-end ka naman dyan before nung month na yon. So, August yung dulo. Okay? So, ganun, hawag malito ha sa pagbilang ng months. Okay? So, kaya ang expire dito ilang months? September, October, November, December. So, times 4 na dito. So, kanina times 1 lang yan kasi September 1 to September 31. So, dito, times 4. Kaya, 36,000 divided by 12 times 4. So, 36,000 over 12 equals 3,000 times 4 equals 12,000. So, yun na yung expired. Okay? Lagay ko muna. So, kaya ang amount natin ay 12,000. So, debit insurance expense 12,000 and credit prepaid insurance
12,000. So, pag nilagay mo yan sa T account, ito 36,000 prepaid insurance, debit insurance expense 12,000, credit prepaid insurance 12,000. So, at the end of the year, December 31, magkano na lang ang prepaid insurance mo? 24,000. Magkano ang nai-record mo na as insurance expense? 12,000. Pag tinignan nyo pa rin pala class, 36,000 pa rin yung total nila, 'di ba? Kaya nga yung prepaid expense ay asset account na eventually magiging expense. So from 36 naging 24 na lang ang prepaid insurance kasi yung 12,000 ay insurance expense na. So, ulitin ko. So, ito ay, yung ita-times mo dito ay expired. So, tingnan yung mabuti yung adjusting period ne. So, kasi baka mamaya matama ka sa debit and credit, tapos mali naman yung amount mo. Diba? Sayang naman. So, mali pa din yun. So, dapat tama yung debit and credit and yung amount. Okay? So, pagdating naman sa expense method, ganun din. Prepaid insurance, debit and credit insurance expense. Hindi naman magbago yung adjusting entry natin. But magbabago lang dyan yung amount. Kasi ang kinukuha natin pag expense method ay unexpired. Okay? Kailan yung adjusting period natin? December 31, 2021. So, ibig sabihin, nag-expire na yung September 1 to December 31, 2021. So, ibig sabihin, yung unexpired pa ay from January 1, 2022 to September 1, 2022. Okay, huwag magkakamali pag nagbilang. Pag nagsimula ng 1, mag-start ka dun sa month na yon. January, kaya January, isa na yon, January. Kapag nag-start ng 31, mag-start ka ng bilang sa susunod na buwan. Kunyari, January 31 yan. Ang bilang mo na sa February. Okay, yun na yung una. February. Okay, pag dito yon sa start. Pag end naman, pag nag-end ng 1, mag-stop ka ng magbilang before nung month nito. September. So, before ng September ay August. Doon ka mag-end. Kaya, January, February, March, April, May, June, July, August. So, ilan yung unexpired? 8 months. Okay, ma'am, bakit hindi sinabi September 1? Kasi September 1 yan, pag sinama mo yung September, hindi naman siya isang buwan kasi isa na lang 1 na lang. Okay, so but pag nag-end to, let's say kunyari, September 31 ito, so doon ka mag-end ng bilang sa September. Okay, so kapag dun sa end, nag-end ng 31, doon ka sa month na mag-end na yon. Pero kung nag-end siya ng 1, doon sa before nung month na yon, doon ka mag-e-end ng bilang. Okay? So, or kaya ganito class, kung mas madali kang magbilang kung ilan yung expired, kasi 'di ba September 1 to December 31 yung adjusting period. So, kung 4 months yung expired, ang pang 12 months siya. So, kung 4 months yung expired, so 12 o minus 4. So, yun yung unexpired. So, kaya dito ay 8 months. Okay, so kung saan kayo mas madadalian. Okay, kaya dito 36,000 divided by 12 times 8. So equals 24,000. So baliktad 'di ba sila lagi? Okay, so 36,000 divided by 12 equals 3,000 times 8. 3,000 times 8 equals 24,000. So lagay ko lang muna dito. Kaya pag nilagay na natin yung amount 36 over 12, so, times 8 equals 24,000. So, ang adjusting entry natin, debit prepaid insurance, 24,000 and credit insurance expense, 24,000. Pag nilagay natin sa T account yan, class, so, ito, insurance expense, 36,000. Pag in-adjust natin ito, so, debit prepaid insurance 24,000 and credit insurance expense 24,000. So at the end magkano yung balance ng prepaid natin? 24,000. Same lang sila pag asset method. Pag dating sa insurance expense 36 minus 24, so mas malaki yung nasa debit kaya ang ending ng insurance ay 12,000. So 12,000 pareho lang sila. So tama ba? So tama kasi 8 months na yung natitira. So, yun yung magre-reflect as prepaid insurance. Tapos, 4 months yung nagamit, kaya ang expense ay magre-reflect at 12,000. So, kahit anong method ang gamitin, asset or expense, pareho lang ang lalabas sa kanila. Okay? So, dyan lang nalilito kasi nagkakabaliktad. But sabi ko nga, kapag alam mo yung entry,
Ito, 'di ba? Yung unang entry, dinebit niya prepaid insurance. So pagdating sa adjusting credit yan kasi babawasan natin siya. Then debit expense kasi i-recognize mo na siya as expense. Yung amount na gagamitin o kukuhanin mo dito ay expired pag asset method. Pag expense method naman, so dinebit mo yung insurance expense. So pagdating sa adjustment, so credit ang insurance expense kasi babawasan siya. Re-recognize mo naman yung prepaid insurance kaya debit prepaid insurance. Yung amount naman ay unexpired. So yung iba pwedeng ginagawa, tandaan yung asset method, tapos yung expense method baliktad lang sila. So kung ito yung adjusting entry natin kapag asset method, debit insurance expense and credit prepaid insurance. Pag expense method, baliktad lang, debit prepaid insurance and credit insurance expense. So yung amount ay expired dito, ito ay unexpired. Okay, so kung saan kayo mas madadalian. Another example naman ng prepaid expense, ito naman advance payment naman for rent. So prepaid rent naman. So on May 1, weddings are as paid 48,000 for 1 year rent in advance. So this expenditure resulted to an asset consisting of the right to occupy the office for 12 months. So nagbayad tayo ng 48,000 for 1 year rent in advance. So under ng asset method, ang inentry niya upon payment nung May 1, so asset method, debit prepaid rin 48,000 and credit cash 48,000. So kaya siya asset method kasi ang idinebit natin ay prepaid rin. So ang prepaid rent ay asset account. Kapag expense method naman ang ginamit natin upon payment nung May 1, ang i-entryhan naman natin, ang entry naman natin ay debit rent expense 48,000 and credit cash 48,000. So dito naman kaya expense method to, ang idinebit naman natin upon payment ay expense. So kaya ang method na yan ay expense method. So kahit na expense agad nilagay mo na 48,000 yung advance payment natin, so pagdating naman sa adjustment, 'di ba? So i-adjust naman natin 'yan, i-correct naman natin, i-reflect naman natin yung mga correct balances nila. Oops, guys, huwag magkakamali ha. So pag adjusting entries yung requirement sa inyo or adjustment, so hindi nyo na i-entryhan to ha. So kasi yan yung entry nung May 1. So dito pinakita lang natin kung ano yung in-entry nung May 1. So but ang adjusting natin, so dito. So pagdating sa adjusting entry, ito ang sabi ko nga, tingnan nyo muna kung anong date yung adjusting period natin. So dito, let's say, May 1 yung nagbayad tayo, tapos yung accounting period ends on May 31, 2021. So ibig sabihin 1 month lang. So ang adjusting period natin ay May 31. Kasi pagdating sa entry, yung debit and credit, madaling tandaan eh, 'di ba? So pagdating sa amount, dun sila magkakaiba. Lalo pag naiba, yung adjusting period. Kaya titingnan nyo din. So, ang adjusting period natin ay May 31, 2021. So, ang adjusting entry natin pag asset method ang ginamit natin ay debit, rent expense, and credit, prepaid rent. So, anong tatandaan pag asset method? Ang kukuhanin natin na amount ay yung expired o yung nagamit na. Okay? So, ano tatandaan dito? Ito sabi ko nga, pwede i-memorize yung debit and credit dito eh. But sabi ko, mas madali lang tandaan kapag alam mo kung ano yung in-entry niya nung upon payment eh, di ba? So, kung dinebit niya yung prepaid rent, so ibig sabihin, ang credit niya dyan, prepaid rent. Kasi kailangan natin siyang bawasan. Kasi yung 48,000 for 12 months yan. Eh, nakalipas na yung isang buwan. Nagamit na yung 1 month from May 1 to May 31. So, kailangan bawasan na natin yan ng isang buwan. So, kaya, credit prepaid rent. So, since nagamit na natin yon, so, i-record na natin yon as expense. So, kaya debit, rent expense. So, paano nakuha yung 4,000? 48,000 divided by ilang months siya for 12 months times mo lang kung ilan
month na yung nagamit or yung nag-expire na. So from May 1 to May 31, so isa lang. Kaya 4,000. So kaya debit, rent expense, and prepaid rent 4,000. Ito yung adjusting entry. Okay? So pag ginawa natin yan ng T-account, so ito, tignan nyo. So yung upon payment, 48,000 debit prepaid rent. Tapos nung in-adjust na natin, so debit rent expense 4,000 and credit prepaid rent. So at the end of the month, May 31, 2021, so magkano na lang ang prepaid rent natin? 44,000. So yan yung pang 11 months, 'di ba? Kasi yung isang buwan, yung 4,000 nagamit na natin. Kaya ine-record na natin as rent expense. Okay? So kapag hindi wala kayang ginawang adjusting entry dyan or walang adjustment, anong mangyayari? So, hindi magre-reflect yung mga correct balances nila. So, ano mangyayari sa prepaid rent natin? Overstated, sobra. Kasi magre-reflect 48,000, dapat magkano lang? 44,000. So, ano mangyayari dun sa expense natin? Understated naman, kulang naman kasi hindi mo mai-record tong rent expense kung wala kang adjusting entry. So kung understated yung rent expense, ano magiging effect niya sa profit? Overstated naman yung profit kasi kulang yung expense na nai-record mo. So kaya mahalaga na dapat sila ay i-adjust para mag-reflect yung mga correct balances nila. Kapag expense method naman ang ginamit, ito naman yung adjusting entry natin sa May 31, 2021. So, debit prepaid rent and credit rent expense. So, baliktad sila, di ba, ng asset method. Kasi dito, yung dinebit mo yung rent expense, so babawasan mo siya, kaya ikikredit mo siya. So, babawasan natin yung 48,000 kasi hindi naman lahat yun ay nagamit, di ba? Isang buwan lang yung nagamit dyan. So, kaya babawasan natin siya. Then, i-recognize na natin yung prepaid rent. Okay? So, pag expense method, huwag kakalimutan ang amount na kukuhanin natin ay yung unexpired. Okay? Yung hindi pa nagagamit. Kaya 48,000 divided by 12 months times 11. Kasi bakit 11 to? From May 1 to May 31, so ang nag-expire na ay isang buwan. So, good for 12 months yan. So, ibig sabihin, ang natitira pa or hindi pa nagagamit ay 11 months. Kaya 48,000 divided by 12 equals 4,000 times 11 equals 44,000. Kaya debit prepaid rent 44,000 and credit rent expense 44,000. So pag nilagay natin yan sa T-account, so ito upon payment, meron kang debit 48,000 dyan na rent expense. Tapos nung nag-adjust na tayo, debit prepaid rent 44,000 and then credit rent expense 44,000. So at the end of the period, nung May 31, 2021, magkano ang rent expense natin? 4,000. Magkano ang prepaid rent natin? 44,000. So yan yung correct balances nila. Kaya ito, pag tinignan nyo, asset method 44,000 ang prepaid rent, ang rent expense 4,000. Asset method and expense method pareho lang sila. Okay? So, kapag hindi ka nakapag-adjust, kapag expense method yung ginamit mo, ano na mangyayari dun sa income statement natin and dun sa mga balances nila? Pag hindi ka nakapag-adjust at expense method yung ginamit natin, so ang mangyayari, yung rent expense natin ay overstated. Kasi magkano lang dapat to? 4,000 pero na-record natin 48,000. So, kaya overstated. Kung overstated ang expense natin, so ibig sabihin yung profit na i-report natin kung wala kang adjustment ay magiging understated. Kasi sobra naman yung expense. So, ibig sabihin, sobra yung nabawas mo dun sa profit. So, ibig sabihin, ang profit mo naman ay understated. So, ang prepaid rent mo naman, ano mangyayari? Understated din. Kasi hindi ka naka-record ng prepaid rent kung wala kang adjustment or wala kang adjusting entry. Okay, so ganun yung mangyayari kapag hindi tayo nakapag-adjust. Ulitin ko lang ulit, ano lang ang gagawin ninyo, ito lang yung adjusting entries natin dyan. Okay, ulitin ko din, isa lang yung gagawin nyo dyan, either asset or expense method. Hindi dalawa yung gagawin nyo unless sabihin na dalawa yung i-enter nyo or ang requirement ay asset method and expense method. But pag hindi, so ibig sabihin isa lang yung gagawin nyo dyan, either asset or expense. Paano ulit malalaman kung asset method ang gagamitin?
kapag sinabi sa problem or sa transaction na ang idinebit ay prepaid rent. Okay, una pala, kailangan sabihin kung asset method or expense method. Kung hindi sinabi yon na asset or expense method yung gagamitin ninyo, pwedeng sabihin kung ano idinebit nila. Kapag ang dinebit ay prepaid rent, so ibig sabihin asset method yon. So ito lang yung asset method lang na adjustment yung gagawin ninyo. Pero kung sinabi sa transaction na idinebit nila upon payment ay expense, so ibig sabihin expense method yung ginamit. So kaya ang adjustment ninyo ay yung pang expense method lang. Okay? So pag kunyari walang sinabi na gano'n, may mga paramdam din eh. So kunwari ay trial balance yung given, unadjusted trial balance. Pag meron kayo nakita na amount yung prepaid rent, walang rent expense, so ibig sabihin asset method yung ginamit niya. Kung merong rent expense pero walang prepaid rent, so yung amount, kung may rent expense yung amount dun sa trial balance pero walang prepaid rent dun sa trial balance na amount, so ibig sabihin ang ginagamit niya ay expense method. Kapag ang adjusting period naman natin ay December 31, 2021, so yung entries natin under ng asset and expense method, pareho lang yung debit and credit. So saan lang sila magkakaiba pagdating dun sa amount. Kaya mahalaga na alam ninyo kung kailan kayo mag-a-adjust o yung adjusting period natin. Kasi ito, from May 1 to December 31, 2021. So, kapag asset method, ganun pa rin ang entry, debit, rent, expense, and credit, prepaid rent. Ang amount na kukuhanin natin dito ay expired. So, kung expired from May 1 to December 31. So, pag binilang mo, May, so mag-start ka ng May, June, July, August, September, October, November, December. So, ibig sabihin, 8 months, okay, yung natapos na or yung nag-expire na. Kaya 48,000 divided by 12 times 8 equals 32,000. Kaya ang adjusting entry natin, debit rent expense 32,000 and credit prepaid rent 32,000. So pag nilagay natin yan sa T account, so upon payment, debit prepaid rent 48,000, debit rent expense 32,000, credit prepaid rent 32,000. So 48 minus 32, so ang prepaid rent na lang natin ay 16,000. So, ang rent expense natin ay 32,000. Pag tinignan ninyo, pag tinotal nyo pa rin yan, 32 plus 16, yan din yung 48,000. Diba? Kaya nga sabi natin, ang prepaid expense ay asset account na eventually magiging expense. Okay, once na nagamit, napupunta siya sa expense. So, pag expense method naman, anong adjusting entry natin? Debit prepaid rent and credit rent expense. Kaya lang yung amount na kukuhanin natin dyan ay unexpired. So, dito, nahirapan kayo magbilang kung ilan yung unexpired. Tingnan nyo ilang bang months yung expired na. Diba 8 months? So, 12 months yun. So, ang natitira na lang ay 4 months. So, kaya ito yung unexpired. 48,000 divided by 12 times 4. Or, since ang adjusting period ay December 31, 2021, so ang natitira na lang ay from January 1, 2022 to May 1, 2022. Pag binilang mo, January, February, March, April. So, yung April, doon ka mag-stop kasi May 1 to eh. Okay, so kaya mag-stop ka dun sa previous month or yung last month. So, before nung May. So, kaya 4 months. So, 48,000 divided by 12 times 4 equals 16,000. So, debit prepaid rent, 16,000 and credit rent expense, 16,000. So, pag tinignan natin yan sa T account, rent expense mo upon payment, 48,000. Nung nag-adjust ka, prepaid rent 16, rent expense, credit 16. So, pag kinumpute mo 48 minus 16, 32,000 yung rent expense. Yung prepaid rent natin ay 16,000. So, tama ba? Yes, kasi ang nagamit na natin ay 8 months, kaya ang mag-a-appear na rent expense ay 32,000. So, ang natitira na lang ay 4 months, so kaya ang mag-a-appear na prepaid rent ay 16,000. So, kahit anong method yung ginamit, pareho lang yung lalabas na amount nila. Okay?